What's up guys? Ngayon is nandito tayo sa Intramuros sa Fort Santiago at lilibutin natin kung ano nga ba meron dito. So yun, tara! Ang Boartilo de San Francisco Javier ay sumasakla sa mga Ignatius of Loyola's spiritual exercises na nagbibigay diin sa pagkilala ng mga espiritu, panalangin at paglilingkod bilang mga haligi. Pinangalanan si Saint Francis Xavier, tinatampok nito ang kanyang mga banal na pamuhay na naghihikayat sa mga mambabasa na tularan ng kanyang pangako ng pananampalataya at paglilingkod. Ang mga kapangyarihan ng Ignatius ay nagsisilbing gabay para sa mga espiritual na humihimok na palalimin ng kanilang kaugnayan sa pamamagitan ng pag-unawa at aktibong pagmamahal sa iba. Ang Plaza de Armas sa Fort Santiago na matatagpuan sa gitna ng Cota Complex sa Manila ay isang mahalagang espasyong militar noong panahon ng kolonyal ng Espanyol. Pinapadali nito ang mga pagsasanay sa militar, mga seremonya at mga pampublikong kaganapan na sumasalamin sa panlipunang kahalagahan sa loob ng estruktura. Ang mga kasaysayan ng lugar na ito na kaakibat ng pagkakulong ni Jose Rizal ay naglalaman ng parehong kolonyal na nakaraan ng mga Espanyol at ang mamaang na sandali ng kasaysayan ng Pilipinas na humihila sa mga turista ang kahalagahan nito sa kultura. Ang Radyo Sulaiman Theater ng Fort Santiago ay pinangalan kay Radyo Sulaiman, isang pre-colonial na pinuno ng Maynila. Nagsisilbi itong lugar ng mga kulturang pagtatanghal, kaganapan at pagtitipon noong panahon ng kolonyal ng Espanyol. Ang kasaysayan ng theater na ito ay nagpapakita ng iba't ibang anyo ng libangan at nagsisilbing puwang kung saan pinapakita ang mga kolonyal na otoridad ang kanilang kapangyarihan at impluwensya sa lokal na kultura. Ang Postigo de Nuestra Señora de Soledad o ang Our Lady o Solitude Gate ay isang maingat na labasan sa loob ng Fort Santiago, Maynila na ginamit noong panahon ng kolonyal. Ang tarangkahang ito ay may kahalagahan sa kasaysayan dahil ito ang lihim na daanan kung saan dumaan si Jose Rizal sa desperas ng kanyang pagbitay noong 1896. Ang White Cross sa Fort Santiago, Manila ay minarkahang lugar kung saan pinatay si Jose Rizal noong 1896. Ito ay tumayo bilang isang makapangyarihang simbolo ng pagkamartir ni Rizal at ang kanyang sakripisyo para sa kalayaan ng Pilipinas. Ang krus na nagsisilbing matinding paalala ng mga pakikibaka at sakripisyong ginawa ng mga pakikipaglaban ng bansa para sa kalayaan mula sa kolonyal ng paghahari. The Dungeons of Fort Santiago ang mga makabuluhang estruktura sa loob ng kuta sa pangunahing ginagamit sa pagkakulong noong panahon ng Espanyol. Ang mga ito ay madilim, masikip at madalas na hindi makataong lugar kung saan kinukulong ang mga bilanggo kabilang ang mga disenteng politikal at mga revolusyonaryo. Ang mga piitan na ito ay sumasaksi sa mga malupit na katotohanang kinakaharap ng mga sumasalungat sa kolonyal ng paghahari, lalo na si Jose Rizal na ang pambansang bayani na kinulong noon bago siya bitayin noong 1896. So yun lang guys, ayun lang makita nyo yung story dito sa loob ng Intramuros at kung gusto nyo pa makita na ibang story bumisita kayo dito at yun lang.